Hello Carwalas, mabuhay! This is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga ang ating pachika sa Day 1. Ang daming kontrobersya dito sa Miss Universe Beauty Pageant. Nakakaloka, ang daming mga pachismis, ang daming mga pati, ang daming mga sigalot, ang daming mga hindi pagkakaintindihan. Nakakaloka. May mga bida-bida, di ba? Kasi, So, before natin pag-usapan yung latest chismis about sa pa-voting, sa pa-dinner ng Miss Universe Organization at saka ni Mr. Nawat, di ba? So, pag-usapan muna natin yung kung ano sa palagay nyo ang aking masasabi doon sa tatlong outfit na ginamit ni Atisa kahapon o na sinuot ng bonggang-bongga. Pero kudos naman doon grabe yung mga sa outfit pa lang ni Atisa ang dami nang nagbabangayan, ang dami nang nag-aaway, ang dami nang nagbo-boxing. Sa first niya, sa departure outfit niya dito sa Pilipinas, yun yung pinakagusto ko sa lahat. Ang malinis lang, puti lang, tapos may eksena, may palaso nga lang na malaki dito sa may puson. So, naintindihan ko naman kung bakit may palaso. Siguro doon sa, ba tawag doon? Siguro sa pag-alala sa pagkamatay ng Queen ng Thailand. So, nag-gets ko na. Pero ang ganda talaga ng ng puti, terno na yun ng bonggang-bongga. Pilipinian na terno, whatsoever, anumang tawag doon sa outfit na yun. So, nagandahan ako, malinis lang, simple lang. I love it. Amazing. Ganon. Next, arrival outfit sa Thailand. Actually, nung una ko nakita, nagandahan talaga ako. Pero yung patagal ng patagal, parang paninang outfit. Parang ganun yung, marami kasing nagsasabi na paninang outfit. Parang nagandahan pa din ako. Parang inspired by Queen Siriket. Siriket ba? Tama ba? Or si Chiritchet. Ay, basta ganun. Queen Siriket. Inspired yung ganun yung damit na yon ng bonggang-bongga. Noong nagandahan ako. Tapos yung patagal ng patagal, parang loose yung eksena. Parang nawala yung ganda niya. But, nag-gets ko naman yung sana, siguro, hindi Philippine fabric yung ginamit. No, siguro Thai fabric or Thai silk para mas na-emphasize yung Thai kineme. Para, di ba, pag Thai silk, medyo siya, makapal, tapos, medyo ang ganda ng tela. Tapos sa Philippine fabric kasi medyo, parang wala lang, parang hindi na-emphasize ang bongga-bongga. Pero wala namang ako masabi doon sa okay lang. Wala namang hindi naman pangit. Pero okay lang sa akin ang bongga. Sa akin lang yun ha. Pero the best talaga yung departure outfit niya kaysa doon sa arrival outfit. Pero sabi nila maganda naman, sabi ng mga kaibigan ko doon sa ng media, maganda naman sa personal yung outfit. Kaya wala naman ako masyadong hanas. Yun lang yung paningin ko sa video na nakikita ko. So, ang third outfit niya ay parang cocktail dress na black. Natuwa ba kayo doon? Ako okay lang din. Bagay naman sa kanya at ang payat-payat niya doon, ang sexy-sexy niya tingnan. So, ayun lang yung aking opinion doon sa outfit na iniatisa sa tatlong damit na sinuot niya kahapon. Ngayon, shout out naman tayo doon sa pa-outfit ni Nicaragua na from head to toe, black. Ang ganda ng arrival niya, no? Nakakalok. Si Miss Nicaragua talaga yung nagbigay buhay sa akin. Talagang naglulok sa eme talaga yung eksena niya, no? From head to toe. Amazing. Siya, nakaka-capture talaga siya ng ng attention ko. Si Miss Nicaragua, yung pahat, everything hanggang sa sapatos, hanggang stocking, level na black. Nakakaloka. Ang ganda-ganda, ang sophisticated niya tingnan. Siya yung nakikiramay na bonggang-bongga, pasabog. Di ba? Ganun talagang level si Miss Nicaragua. Si Miss Chile, nakakaloka yung ganda. Grandiosa ng ganda. Literal na Barbie. Kumbaga, kung may pwedeng ano ba tawag doon? Kasalpukan si Atisa sa pagka-Barbie at sa pagka-Diyosa. Si Miss Chile yon, si Miss Inamol. Natatawa ako talaga pag naaalala ko yung Inamol. So, siya talaga ang nagbigay sa akin ng wow, legit yung ganda niya. Amazing. Ganda-ganda. Kaya makipagbardagulan at pagka-barbihan din ni Atisa. Munyika silang dalawa talaga. Literal na bonggang-bongga. Pero kung tatanungin niyo ako kung sino ang best outfit sa akin,
It's gonna be Thailand, si Vina Prabinar Singh. Ang ganda talaga ng pinaghandaan. Pinaghandaan ng bonggang-bongga yung outfit niya. Napakaganda talaga ng suot niya. At talagang makikita mo na Thai, amazing. Wala akong masabi. Napakaganda ng arrival outfit niya. Siya ang may pinakamagandang arrival. Aminin nyo yan, siya ang may pinakamaganda. Overall, hindi siya kabog kasi hindi ko bet ang kanyang makeup. Pero yung outfit, amazing. Yung outfit yung nagdala kay Vina kahapon ng bonggang-bongga sa day 1. Eto na nga. Dito na tayo sa chismis ng bonggang-bongga. Nakakaloka. Nagpa-voting si Mr. Nawat doon sa Miss Universe Thailand para siguro ma-follow ang Miss Universe Thailand ng maraming tao at ng maraming Pinoy at lahat ng mundo na kasi doon nila nilabas. Yun pala wala na, oh my God. Ito, bago ako kuda-kuda sa mga ipakita ko sa inyo ang statement ng Miss Universe Organization. Ayan. Nabasa na ba ninyo ang statement? English. Pag English, huwag nyo na akong asahang basahin yan. Baka mapu-imbornal na naman yung beauty ko. Nakakaloka. Ayun na nga. Mukhang hindi yata pinag-usapan yung mga bagay-bagay na ganyan. Wala decision itong si Mr. Nawat. Nakakaloka. Nagdesisyon niya siyang may mga pa-top 10 dinner siya na hindi alam ng Miss Universe Organization. Pag-aari mo ang Miss Universe? Talagang feeling na talaga si Mr. Nawat. Ako ang may-ari. Parang ganun. Kasi mukhang hindi naman yata in-approve ng Miss Universe Organization. Tapos may mga pag-ganun pa siya. Tingnan mo, nakasayang naman yung boto ng mga Pinoy. Umabot ng 1 point kineme si Atisa. Almost, kung points yun, ay almost 5 billion na yung boto niya. Instagram at saka IG. May mga syunga-syunga pa din doon mga Pinoy na hindi marunong magbasa sa instruction. Pero okay lang pala kasi mali din naman. Hindi pala in-approve ng Miss Universe Organization yan. Nakakaloka ang mga pachismis. Grabe yung mga sigalot. Ang dami na siguro nilang away at saka basagan sila ng trip doon sa mga meetings nila, no? At saka mga caucus nila. Oh my God! Siguro nagbabardagulan na din talaga sila sa buong Miss Universe Organization. Kasi nagpalabas talaga ng statement ang Miss Universe Organization na wala silang kinalaman dyan sa pinagagawa ni Mr. Nawat. Kaloka. Kung ako, hindi ko yun ipopost ng walang kakaloka kasi. Kasi very Miss Grand kasi yung mga pa-top 10 dinner na yan. Mga pa-top 10 sashing kineme. Very Miss Grand kasi yan eh. So dapat hindi niya dadalhin doon sa Miss Universe. Nakakaloka. Yung nakakalokang hindi na humingi ng pahintulot. Inauwindang ako. Bakit nagdesisyon siya ng mga ganun na hindi approve ng Miss Universe Organization? Oh my gosh. Eto pa napansin ko. Lahat ng kandidata hindi winelcome ni Mr. Nawat. Pero yung CEO ng Miss Universe, winelcome siya. Winelcome niya lahat. Sikat man yan o hindi. Ng bonggang-bongga. Sikat man o hindi, winelcome niya isa-isa. Sikat na name or si Mr. Nawat namili. Hindi niya winelcome yung lahat. Nakakaloka. Napansin niyo ba? Ako napansin ko talaga. Napansin ko kasi ang daming nagsidating na kandidata na wala siyang picture. Kumbaga dead makels. O naintindihan ko naman siguro na kumain siguro siya tapos hindi niya na-welcome yung iba. Pero, di ba? Kung mag-welcome ka sana, dapat hindi muna papasukin yung mga kandidata. Pwede naman, di ba? Tapos i-welcome mo ng bonggang-bongga. Pero hindi talaga. Pinost pa naman nila doon sa Miss Universe Thailand yung mga picture ng mga winelcome, pero yung iba hindi talaga winelcome ni Mr. Nawat. Kumbaga, namimili siya. Yung mga ibang hindi kilala, hindi niya walang picture sa kanya. Nakakaloka. Namimili ng dapat picture mabuti na lang kasama si Atisa sa winelcome niya. O, di ba? Sabi nga ng iba doon sabi ko nga, may tinanong may sino, winelcome ba niya Mr. Nawat? Hindi. Sabi niya, namili lang siya ng i-welcome. Kasi siguro kumain siya tapos nagdatingan yung iba. Pero, di ba, dapat pwede, wala pa yung may-ari, wala pa yung Miss Universe, huwag ka muna. Pero winelcome kasi ng
ano, tapos si Mr. Nawat hindi. Parang may unfair doon na ano, nakakaloka talaga. May, kung baga, pala decision si Mr. Nawat sa hindi naman niya pageant, ganun. Gusto niya sigurong lukubin ang kapangyarihan niya dahil ano, kasi nagmamaganda siya, ganun. Pero, syempre, yung Miss Universe organization, may ano sila, may sarili silang format, may sarili silang pamamaraan kung paano mahanap yung magiging next Miss Universe. Pero ayun, kakagulo-gulo na sila. Ngayon may pa-statement na walang ang Miss Universe na wala silang kinalaman doon sa mga pa-voting na yan. Sayang yung effort ng mga Pinoy, no? Nag-number 1 si Atisa, tapos wala naman pala sa mga kagagawa ni Mr. Nawat ng mga pa-top 10 dinner. Tapos yung wala siguro sa bokabularyo ng Miss Universe ang passaging ceremony. Ewan ko kung tuloy uli iyon, kasi nga tinapat nila sa Miss Earth. Hindi ko alam kung anong purpose yung sashing at saka coronation. So, hindi ko rin alam kung approve ba yun ng Miss Universe kasi walang pinopost ang Miss Universe. Nakakaloka. Kung ano lang siguro yung inapprove na pinag-usapan, yun lang yung pero dinagdagan kasi siguro ni Mr. Nawat. Pala decision siya, no? Ano ba tawag doon? Yung pala decision. Ganun siguro yung mga Thai people. Hindi naman siguro lahat, pero feeling ko ganun. Mga pala decision silang wala namang inapprove ng organization. Yung feeling management. Charot lang. Hindi ko alam. Mga Pinoy, butong-buto pa naman kay Mr. Nawat sa mga pa-ek-ek niya at mga pa-ano niya. Hindi approve sa Miss Universe organization yun Nakakaloka. Yung mga media, di ba, nag-aaway-away kasi hindi approve sa Miss Universe na mag-interview yung mga media. Tapos pinaglaban ni Mr. Nawat. Ay, hindi ko alam sa kanila ng bonggang-bongga. So, bahala ngayon sila. Maayos din niya ng bonggang-bongga at matatapos din ang Miss Universe. Na may sigalot. Before pa yung mga ganitong eksena, marami na silang sigalot sa loob. Tapos dumagdag pa si Mr. Nawat na pala desisyon. So, sayang lang yung effort at pag-share ko pala. Yun pala, hindi naman yung voting pala na yun ay mapa-imborn na lang pala ng bonggang-bongga. So, ayun na ang ating chika sa first day ng Miss Universe. Ang dami ng chismis agad. Nakakaloka. Ang saya-saya. Sa second day kaya, ngayon kaya na naman ang chismis. Abangan nyo na lang. At syempre, abangan nyo ang aking final prediction sa Miss Earth 2025. Maraming salamat. This is Gazel Ortega, ang inyong chikadora for today's video sa Miss Universe. Paalam!